Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. Ilang araw pa lamang po magmula nang madiskubre ko ang channel nyo, at dito ko po napiling ilahad ang sarili kong kwento. Huwagin nyo na lang po akong Rigor. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong pangalan. May mga kamag-anak pa rin kasi ako dito sa isang tahimik na barangay sa Nueva Ecija, malapit sa palayan sa gilid ng Kabanatuan. Itong kwento na ito ay nangyari noong 2007 at ito ay matagal ko nang kinikimkim. Hanggang ngayon ay sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko. Isa akong asawa noon, isa akong anak, isa akong ama, at isa rin akong taong hinayaan sirain ng lahat. Sa umaga, payapa ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa bayan bilang isang karpintero. Umuwi ako sa bahay na may asawang naghihintay at inang nakatira sa kabilang barangay. Simple lang ang buhay ko hanggang sa makilala ko siya. Hindi naman ako mabilis mahulog o ma-inlove. Pero nang mapansin kong may pagtingin siya sa akin, doon ako tuluyang nahulog. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yun o pagnanasa lang. Ang alam ko, mas naging masidhi ang pakiramdam ko sa kanya kaysa sa sarili kong pamilya. Unti-unti akong lumayo sa asawa ko. Mas madalas akong wala sa bahay, mas madalas akong may dahilan. Hanggang sa isang gabi, may nagbago. Sinabi niya sa akin na pagod na siyang maghintay. Pagod na raw siyang maging pangalawa. At sa gabing iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Bumiyahe ako papuntang San Jose City sa isang liblib na sitio sa gilid ng taniman ng tubo. May matandang babae na kilala sa mga lihim na gawain. Doon ako unang nakaramdam ng kakaibang lamig kahit hindi naman umuulan. May mga kandilang itim, may mga dahong tuyo, may mga pangalan na isinusulat sa papel. Hindi ko naman direktang hiniling na masira ang isip ng asawa ko. Ang gusto ko lang, hindi sila tumutol o suportahan sana nila yung gusto kong mangyari. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang manghina ang nanay ko. Bigla na lang siyang nanamlay, hindi makatulog, madalang siyang kumakain. Madalas nakatitig sa sulok ng bahay nila na para bang may kausap. Ilang beses ko siyang dinala sa ospital sa Tarlac City, pero wala silang makitang malinaw na dahilan. Kasunod noon, ang asawa ko naman ang nagbago. Madalas siyang magising ng 3:00 ng madaling araw, nanginginig at pawis na pawis. Unti-unti siyang naging balisa. May mga araw na ayaw niyang lumabas ng kwarto. May mga pasa sa braso niya na hindi ko may paliwanag. Hanggang sa dumating ang gabing, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Dinala namin siya sa isang pasilidad malapit sa Angeles City matapos ang matinding pagwawala. Ilang linggo lang ang lumipas, pumanaw ang nanay ko sa ospital. At sa gitna ng lahat ng iyon, siya ang kasama ko. Akala ko tapos na. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Pero ang kulam, hindi pala natatapos kapag tapos na ang hiniling mo. Ilang buwan na ang lumipas, nagsimula akong magising tuwing 3:00 ng madaling araw. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw kahit pilitin ko. May pakiramdam akong may nakatayo sa paanan ng kama ko. Minsan, may naaamoy akong kandilang tinunaw at basang lupa. Ang parehong amoy na naamoy ko noong gabing pumunta ako sa sitio sa San Jose. Unti-unti, ako naman ang nanghina. Nawalan ng gana sa pagkain. Madalas mahilo. Nagpatingin ako sa doktor sa Kabanatuan. Lahat ng resulta, normal. Pero hindi normal ang nararamdaman kong presensya sa loob ng bahay namin. Sa salamin, may mga sandaling parang may anino sa likod ko. Isang anyong payat, tila matandang babae. At minsan, may isa pang anyo na nakayuko. Ang buhok ay nakalugay at tila galit na galit. Iniwan din ako ng babaeng ipinaglabang ko. Isang araw, hindi na lang siya nagpakita. Parang bula na nawala. Ngayon, mag-isa na lang ako sa inuupahan kong maliit na bahay sa gilid ng highway sa Gapan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may marahang katok sa bintana. 3 beses na para bang may pagitan.
Di ko na kailangang tumingin para malaman kung sino ang naniningil. Sa isang probinsyang tahimik sa umaga at madilim sa gabi, natutunan ko na may mga desisyong hindi mo na mababawi. Akala ko pag-ibig ang dahilan kung bakit ko ginawa yun. Pero ngayon, alam ko na. Hindi din pala dapat idaan sa masamang paraan ng pakikipaghiwalay. Dahil dito, nawala ang nanay at asawa ko. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, Sir Misteryo. Madalas po ako nakikinig sa channel nyo para pampalipas ng oras. Hanggang sa naisip ko na ipadala rin ang kwento kong ito. Tawagin nyo na lang po akong Denmark. Mark for short. Taga Bulacan ako, malapit sa boundary ng Nueva Ecija. Tahimik ang lugar namin. May mga palayan, mga lumang bahay na kahoy, at mga kalsadang madilim kapag gabi dahil iilan lang ang poste ng ilaw. May asawa ako at may 2 anak. At nagkaroon ako ng kabit. Hindi ko ito ay kinukwento para ipagmalaki. Nakilala ko siya sa isang maliit na lending office sa bayan ng San Jose del Monte. Masayahin siya nung una, palatawa, pero may mga lungkot sa mga mata niya na hindi mo agad mapapansin kung hindi ka magtatagal ng titig. Hindi ko planong mahalin siya. Hindi ko planong sirain ang pamilya ko. Pero nang dumating ang panahon na nagkakalabuan na kami ng asawa ko, siya ang naging sandalan ko. Siya ang nakikinig. Siya ang umuunawa at kadalasang nagbibigay saya sa akin sa mga biruan. At sa bawat pagkikita namin sa inuupahan niyang apartment malapit sa highway papuntang Gapan, mas lalo akong nalayo sa tahanan ko. Hanggang sa isang gabi, umuwi akong nadatna ng mga anak kong tulog sa sala. Naghihintay pala sa akin. May project raw silang gustong ipakita. Doon ako sobrang tinamaan. Doon ko napagtanto na may mga pagkakamaling pwede pang itama hanggat hindi pa masyadong malala. Sinubukan naming mag-usap ng asawa ko. Mahirap, sobrang sakit. Pero para sa mga bata, nagpasya kaming ayusin ang lahat. Hindi agad naging maayos pero nagsimula ulit kami ng bago. Kailangan kong magpaalam sa kanya. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, bandang labas ng bayan sa Kabanatuan. Mabigat ang hangin noong gabing yun. Wala akong lakas ng loob tumingin sa mga mata niya ng diretsahan. Ipinaliwanag ko na pipiliin ko ang mga anak ko. Nababalik ako sa asawa ko. Na kailangan ko nang tapusin ang lahat. Hindi siya kumibo at nagpakita ng kahit anumang emosyon, pero may kung anong nagbago sa mukha niya. Parang may bahagi sa loob niya na tuluyang nabasag at naramdaman ko yung epekto sa damdamin niya. Pagkatapos ng 3 araw, may tumawag sa akin. Natagpuan siya sa inuupahan niyang apartment, wala ng buhay. Hindi ko nasasabihin kung paano, pero Sir Misteryo, ito ay kalimitang ginagawa para kitilin ang sariling buhay gamit ang isang tali o lubid. Ang sabi ng mga kapitbahay, ilang oras bago yun nangyari, narinig daw nila na merong umiiyak galing sa apartment niya. Paulit-ulit daw siyang nagsasalita mag-isa. Tila hindi niya matanggap ang lahat. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa unang gabi, matapos ang libing niya sa isang maliit na sementeryo sa Bulacan, nagising ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras, Sir Misteryo. May malamig na hangin sa loob ng kwarto ko kahit sarado ang mga bintana. Ang pintuan ng aparador namin ay bahagyang nakabukas. Akala ko guni-guni lang. Pero sumunod na gabi, may narinig akong mahina at mabagal na pagkatok sa pader mula sa loob. 3 beses at para itong sinasadya na katok para magpapansin. Unti-unting naging madalas sa mga pangyayari. May mga gamit na hindi ko maalala kung saan ko inilagay. May mga sandaling pakiramdam kong may nakatayo sa likod ko kapag naghuhugas ako ng pinggan. Kapag tumitingin ako sa salamin, parang may aninong mabilis na umiiwas sa gilid ng paningin ko. Isang gabi, habang tulog ang asawa at mga anak ko, may naramdaman akong bigat sa paanan ng kama. Parang may umupo. Hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Ang hangin ay sobrang lamig. At sa dilim, may pakiramdam akong may nakatitig sa akin.
Hindi siya gumagawa ng ingay or nagdadabog para masabi kong galit, kundi puno ng lungkot at hinanakit. Ramdam na ramdam ko po iyon sa buong paligid ng kwarto namin. Simula noon, may mga pagkakataong naririnig ko ang mahihinang hikbi tuwing madaling araw. Minsan sa sala, minsan sa kusina, minsan sa tabi mismo ng tenga ko. Hindi ko alam kung konsensya ko lang ba ito o kung may bahagi sa kanya ang hindi pa rin nakakaalis. Pinili kong buuin muli ang pamilya ko para sa mga anak ko at alam kong tama ang desisyon ko. Pero sa bawat gabing tahimik ang bahay at tulog na ang lahat, may pakiramdam akong may isang kaluluwang naiwan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isang kaluluwang hindi nakatanggap ng salitang paalam. At sa tuwing magigising ako ng mga bandang 2:00 ng madaling araw, alam kong hindi pa tapos ang paniningil ng mga disyong ginawa ko. Nais ko po sana magpatingin sa isang doktor o albularyo man lang para po mabigyan ng kasagutan ng mga nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. Muli po, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At pa-shoutout na lang din po sa katrabaho ko na si Jumuel at Leo Mark. Madalas din po silang makinig sa channel nyo habang nagtatrabaho po kami. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at syempre rin po sa inyo, Sir Misteryo. Madalas ko pong marinig ang mga kwento nyo sa trabaho ko dahil isa sa mga katrabaho ko ang nakikinig kapag break time namin gamit ang speaker niya na maliit. Kaya nakaisip ako na magkwento din ng karanasan ko. Tawagin niyo na lang po akong Anton. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong pangalan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat na nangyari sa isang maliit na bayan sa Rizal. Malapit sa paanan ng bundok at ilang kilometro lang mula sa Antipolo. May asawa ako noon at may kabit. Hindi po maganda at nakaka-proud ang sitwasyon na ito. Nakilala ko siya sa isang hardware store sa bayan. May sarili siyang pamilya, isang mister na tahimik ngunit istrikto at isang batang lalaki na madalas niyang isinasama kapag namimili. Hindi ko alam kung bakit kami nagkalapit. Siguro pareho kaming may hinahanap na wala sa loob ng bahay namin. Nagsimula sa simpleng usapan hanggang sa naging lihim na pagkikita po namin sa isang inuupahang bahay ng pinsan ko sa isang maliit na subdivision sa gilid ng bayan. Akala namin walang makakaalam, pero doon kami nagkamali. Noong November 23, 2009, habang binabalita sa lahat ng istasyon ang tungkol sa Maguindanao Massacre, isang malagim na pagpaslang na nangyari sa bayan ng Ampatuan, doon naman nagsimula ang sarili naming trahedya. Habang buong bansa ay nakatutok sa telebisyon sa mga ulat tungkol sa mga bangkay na natagpuan sa burol, sa eksaktong petsang iyon, nahuli kami. Hindi ko alam kung paano nalaman ng asawa ng kabit ko. Siguro may nagsumbong o may nakakita po sa amin o matagal na niya kaming sinusundan. Ang alam ko lang, bigla siyang sumulpot sa inuupahan naming bahay habang bukas ang telebisyon at paulit-ulit ang balita tungkol sa massacre. Nakita niya kami. Walang sigawan, walang eksedang kadalasang natutunghayan sa mga nahuhuli ng kanilang asawa. Ang mas nakakatakot ay ang katahimikan niya. Umalis siya nang hindi nagsasalita. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho ang kabit ko. Hindi rin siya sumasagot sa tawag hanggang sa kumalat ang balita sa barangay nila na may nangyaring karahasan sa loob ng kanilang bahay kinagabihan. Wala po akong alam sa totoong detalye kung paano ito ginawa. Ang alam ko lang, nang dumating ang mga pulis, 3 katawan ang inilabas mula sa loob. Ang kabit ko, ang asawa niya, at ang kanilang anak. Ang sabi ng mga katrabaho ko tungkol dito ay pinalo daw ng martilyo yung babae at kinaskas ng matalim na bagay sa leeg hanggang sa halos matanggal ito sa katawan. Ang bata naman daw, siguro nagising sa komusyon at pinigilan ng paghinga niya gamit ang kordon ng charger. Ang lalaki daw, matapos gawin ang lahat ng kahindik-hindik na pangyayari, uminom daw ng panglinis ng banyo. Hindi ko lang po talaga sigurado kung ito ba talaga ang tunay na nangyari. Pero ito ay kwento-kwento sa aming trabaho. Naging bahagi sila ng lokal na balita sa Rizal. Ngunit ito ay halos matabunan ng mas malalaking balitang umalingaw-ngaw sa buong bansa noong araw na iyon. Pero para sa akin, mas personal ang bangungot na iyon. Dahil ako ang dahilan kung bakit nabuksan ang pinto ng impyerno at danasin ng malagim na pangyayari sa bahay nilang iyon. At mas lalong ang hirap sa kalooban
dahil ako at ang pinsan ko lang ang nakakaalam nito. Simula noon, hindi na ako mapakali tuwing November 23. Sa tuwing mapapanood ko ang dokumentaryo tungkol sa Maguindanao Massacre, bumabalik ang amoy ng gabing iyon, ang alinsangan ng hangin, ang ilaw ng telebisyon na paulit-ulit nagpapakita ng mga eksena sa ampatuan, at ang refleksyon naming dalawa sa salamin bago tuluyang magbago ang lahat. Lumipat kami ng tirahan sa isang apartment kasama ang pamilya ko, malapit sa Cainta. Pero hindi ako nakalayo. May mga gabing nagigising ako sa tunog ng telebisyon kahit nakapatay ito. May mahina ngunit malinaw na boses ng news anchor na nag-uulat tungkol sa isang massacre. Kapag bumabangon ako para tignan, patay naman ang TV at madilim ang aming sala. Minsan, sa refleksyon ng itim na screen, may nakikita akong 3 anino sa likod ko. Hindi ko alam kung konsensya ko lang ba ito o kung may mga kaluluwang naiwan magmula ng gabing iyon na hindi matahimik. Sa isang araw na minarkahan ng isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng bansa, may isa pang pamilyang tuluyang nabura. Hindi dahil sa politika, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagtataksil. At hanggang ngayon, na tuwing sasapit ang petsang iyon, pakiramdam ko ay hindi lang alaala ang bumabalik, kundi mga matang tahimik na nakamasid mula sa dilim. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio. Sana po, mabasa po ito sa channel nyo. At madalas po ako nakaabang sa mga bagong upload nyo. Maraming salamat po, Sir Misterio. Magandang umaga, hapon, gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig sa channel ninyo, isa po akong silent listener ng channel nyo. Madalas ko po itong pinakikinggan para makatulog sa gabi o habang nagpapahinga sa hapon, habang nagkakape o tuwing galing ako sa pangingisda. Tawagin niyo na lang po akong Daryl. Nangyari ito sa isang tahimik na coastal barangay sa Batangas, malapit sa dalampasigan ng Lipa, kung saan sa araw ay maingay ang mga bangka, pero sa gabi, ang tanging maririnig mo ay ang mga hampas ng alon at malalakas na hangin na bumabangga sa mga bahay namin na gawa sa pawid at dahon ng nyog. May asawa ko, may 2 anak, at kinahihiya ko na meron akong naging kalaguyo na hindi ko masasabi kung kasalanan nga ba ito sa asawa ko. Hindi siya taga rito. Lumipat lang siya sa inuupahang bahay malapit sa dagat. Mag-isa, tahimik, bihirang makihalubilo sa iba. Doon ko siya nakilala sa tindahan ng yelo tuwing umaga dahil madalas akong bumili ng yelo para sa mga huli kong isda at para ilagay sa inumin kong tubig tuwing pumapalaot ako. Hindi ko alam kung bakit ako nahumaling. May kakaiba sa kanya. Hindi siya palangiti, hindi rin siya palasalita, pero kapag tumingin siya, parang may kung anong presensya na humihila para maging mas malapit sa kanya. Unti-unti, naging lihim ang lahat. Sa isang maliit na bahay na kahoy, malapit sa dalampasigan kami nagkikita. Sa gabi, habang naririnig ang hampas ng alon at lagaslas ng hangin sa mga puno ng nyog, doon ako unang nakaramdam ng kakaiba. Tuwing nandoon ako, parang mas malamig ang paligid kaysa sa ibang lugar. Kahit tirik ang araw sa labas, may bahagi ng bahay na parang laging nasa anino. Minsan, kapag nasa likod ko siya, hindi ko marinig ang mga yabag niya. Parang bigla na lang siyang nasa tabi ko. May mga gabing naririnig ko siyang nagsasalita mag-isa habang nakatalikod sa akin. Mahina. Hindi ko maintindihan ng salita. Kapag tinatanong ko kung ano yun, tumatahimik lang siya. Hindi ko pinansin ang mga senyales. Hanggang sa isang gabi, nagpasya akong tapusin ng lahat. Nahuli na kasi ako ng asawa ko. Hindi niya ako iniwan, pero may kondisyon. Putulin ko na raw ang ugnayan ko sa babae. Para sa mga anak ko, pumayag ako. At kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng kabit ko para magpaalam. Pagdating ko roon, kakaiba ang tahimik. Walang ilaw, bukas ang pinto. Sa loob, wala na ang mga gamit niya. Walang kama, walang lamesa. Parang matagal nang walang nakatira. Pero sigurado akong doon kami nagkikita. Lumabas ako at nagtanong sa kapitbahay. Ang sabi nila, wala raw babaeng nakatira roon. Matagal nang bakante ang bahay na iyon. May ilang umupa raw noon, pero hindi tumagal. May kung anong hindi maganda raw sa bahay na iyon. Hindi ako naniwala hanggang sa isang matandang mangingisda ang nagsabi ng isang bagay na nagpatigil ng tibok ng puso ko. May babae raw na natagpo ang wala ng buhay sa dalampasigan, ilang taon na ang nakakalipas. Mag-isa lang daw ang babaeng iyon, walang kamag-anak, at ang sabi-sabi,
Kabit daw ito ng isang lalaking may pamilya. Iniwan, hindi nakayanan ng sakit at nagawa niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Simula noon, may mga lalaking nakikitang pumapasok sa lumang bahay sa tabi ng dagat. Pero ang pinagtataka nila, palaging parang may kausap sila doon na hindi nakikita. Kapareho siguro na nangyari sa akin. Hindi ko po alam, Sir Misterio, kung paano po ako nakauwi ng gabing iyon. Simula noon, nagsimula ang bangungot. Tuwing hating gabi, may naririnig akong mahinang katok sa bintana ng kwarto ko. Kapag sinisilip ko, may babaeng nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas. Basa ang buhok, nakayuko ang ulo, hindi gumagalaw. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip ng mas matagal. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. Mukha niya iyon. Ang babaeng kinikita ko malapit sa dalampasigan. Pero ang mga mata niya, kulay abo, walang buhay. At ang leeg niya ay may bakas na maitim na marka. Parang may mahigpit na bagay na minsang nakapulupot doon. Simula noon, hindi na lang siya sa labas ng bahay namin nagpaparamdam. May mga gabing nagigising ako na may malamig na kamay sa dibdib ko. May mga pagkakataong nararamdaman kong may humihinga sa likod ng tenga ko habang tulog ang asawa ko sa kabilang gilid ng kama. Minsan, kapag nag-iisa ako sa sala, may naririnig akong mahina at paulit-ulit na bulong. Hindi ko maintindihan ng salita, pero malinaw ang pakiramdam. Paghihinakit, galit, at pag-aari. Hindi ko alam kung tao ba siya noon o may iba ng anyo nang makilala ko siya. Ang alam ko lang, tuwing naririnig ko ang alon mula sa dagat ng Batangas, pakiramdam ko ay may isang presensyang hindi pa rin makakaalis. Isang presensyang naghihintay, hindi para magpaalam, kundi para kumuha ng kapalit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Maraming salamat po sa mga nakikinig at aabangan ko po ito sa channel niyo. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. May hilig po ako sa mga istorya na katulad po ng nasa inyo. Kaya alam ko po kung totoo o hindi ang kwento na tinatalakay po sa channel nyo. Mga 6 na buwan na po akong nakikinig sa channel nyo at napabilib po ako kung gaano ka-accurate ang kwento sa inyo. Kaya po naisip ko na pong ipadala na din ang sarili kong kwento. Tawagin nyo na lang po akong Danny. Taga-Capiz ako. Isang probinsyang kilala sa mga lumang kwento tungkol sa aswang. Lumaki ako sa isang barangay malapit sa baybayin ng Roxas City, kung saan sa umaga ay amoy dagat at isda ang hangin. Pero sa gabi, may ibang klaseng katahimikan ng buwabalot sa paligid. May asawa ako, may 3 anak, at nagkaroon ako ng lihim na relasyon. Alam niyo na po yun, Sir Misterio, marurupok po tayong mga lalaki. Hindi ko alam noon kung ano ang pinapasok ko. Tahimik ang pamilya nila. Hindi sila gaanong nakikihalubilo. Ang bahay nila ay medyo hiwalay sa karamihan, malapit sa Bakawan. Sa dulo ng kalsadang bihira ang dumadaan kapag gabi. Doon ko siya nakilala. Maganda siya, pero hindi yun ang unang napansin ko. Ang una kong napansin ay ang paraan ng pagtingin niya. Parang alam niya ang iniisip mo bago mo pa sabihin. Sa tuwing mag-uusap kami, pakiramdam ko ay ako lang nakikita niya sa mundo. Unti-unti, naging lihim ang lahat. Sa likod ng tindahan ng pinsan ko, kami unang nagkita ng kaming dalawa lang. Hanggang sa nasundan iyon ng mga pagkikita sa Bakawan. Malapit sa bahay nila, doon ko napansin ang kakaiba. Tuwing naroon ako, parang walang kuliglig. Walang aso ang tumatahol. Minsan, may naaamoy akong parang hilaw na karne sa hangin kahit wala namang katayan sa paligid. Kapag tinatanong ko siya tungkol doon, ngumingiti lang siya. Isang ngiting hindi ko may paliwanag kung bakit parang may tinatagong lihim. May mga gabi ring hindi ko siya makontak. Kapag tinatanong ko kinabukasan, sasabihin lang niyang may lakad sila ng pamilya niya. Ngunit may mga kapitbahay na nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may mga aninong gumagalaw sa likod ng Bakawan. May mga manok na nawawala. May mga aso na natatagpo ang wala ng buhay. Walang malinaw na sugat pero tila inubos ang dugo. Hindi ko pinansin ang mga bulong-bulungan hanggang sa nahuli ako ng asawa ko. Hindi ako itinaboy. Hindi niya ako sinaktan. Pero nakita ko sa mga mata ng mga anak ko ang takot na mawala ang tatay nila.
Doon ako natauhan. Pinilit kong ayusin ang pamilya ko. Isang gabi, pumunta ako sa bahay ng kabit ko para tapusin ang lahat. Madilim ang paligid, walang ilaw sa loob. Pero alam kong may tao dahil may marahang galaw sa likod ng kortina. Ipinaalam ko na pipiliin ko ang asawa ko at mga anak ko na hindi ko na kayang ipagpatuloy ang lihim namin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Pero sa likod niya, sa madilim na sala ng bahay nila, may nakita akong mga matang kumikislap. Hindi isa, hindi dalawa, kundi napakarami. Mababa sa lupa at nakatingin sa akin. Pag-uwi ko, nagsimula na ang panggugulo. Una, ang mga manok namin ang nawala. Isa-isa. Walang bakas ng dugo sa paligid. Sumunod, ang alaga naming aso na bigla na lang nagwala sa gitna ng gabi. Tumatahol sa direksyon ng bakawan hanggang sa natagpuan naming patay kinabukasan. Tuwing alas 2 o alas 3 na madaling araw, may naririnig kaming paggapang sa bubong. Mabagal, mabigat. Parang may malaking hayop na umiikot sa itaas. Pag lumalabas ako para silipin, wala naman tao. Pero may mga bakas sa lupa. Hindi malinaw kung paaba ng tao o kuko ng hayop. Mas lumala nang magkasakit ang buso kong anak. Bigla na lang siyang nilagnat, nanlalambot. Madalas magsabi na may ate raw na nakatayo sa labas ng bintana nila tuwing gabi. Isang babaeng nakangiti pero napapansin niyang hindi kumukurap ang mga mata. Dinala namin siya sa ospital sa Rojas City. Wala raw makitang malinaw na dahilan ng doktor. Isang matandang kapitbahay ang nagsabi sa amin nang hindi ko malilimutan. Ang pamilya raw na nakatira sa likod ng mga bakawan ay matagal nang pinaghihinalaang may lahing aswang. Tahimik lang daw sila. Pero may mga naunang umalis sa barangay na nagsasabing hindi normal lang ang kanila. Hindi ako agad naniwala. Hanggang sa isang gabi, nakita ko mismo. Nagising ako sa tunog ng pagkaluskos sa labas. Pagtingin ko sa bintana, may anyong nakasabit sa puno ng mangga malapit sa bahay namin. Baliktad ang pagkakahawak niya. Mahaba ang buhok, mabagal ang pag-ugoy. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha niya. Siya nga. Pero hindi na siya tulad ng dati. Mas maputla, mas manipis sa mga labi, at ang mga mata niya ay tila kumikislap sa dilim. Kinabukasan, nagpasya kaming umalis. Iniwan namin ang bahay na minanapan ng asawa ko sa mga magulang niya. Lumipat kami sa isang kamag-anak sa ibang probinsya, malayo sa Capiz. Akala ko matatapos na roon. May mga gabing naririnig ko pa rin ang pagkapang sa bubong. May mga manok sa kapitbahay na biglang nawawala. At minsan, sa salamin, may aninong mabilis na dumadaan sa likod ko. Parang may sumusunod. Hindi ko lang alam, Sir Misteryo, kung hanggang kailan kami tatakbo. Nag-iipon po uli ako para lumipat naman po sa Manila. Tiyak na hindi na po kami masusundan kapag sobrang layo na po ng biniyahe namin. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misteryo. Maraming salamat po kung itatampok niyo po ito sa channel niyo.